Hello po, magandang morning po sa atin lahat. Ito muli si Beach Batak at meron naman po tayong nakausap na isang customer na nanggagaling po siya sa General Trias, Cavite na si Rodrigo Ortega Madlang Bayan. Okay, yan po ang ating customer sa ngayon, araw na to. Ngayon po, meron po siyang pinadala na isang Mitsubishi Adventure. Sa nakikita ko, mukhang may siwang na siya. Oh. Ang siwang po na to ay meron po itong inner cap protector, malamang nabasag po nila. Ang magandang paraan po dito, pag natapos natin ito, kung meron silicone si kuya, lagyan lang po ng silicone niya kuya. Ano man, para walang siwang, okay? Next, may dalawa siyang ignition coil. Okay. Yan, dalawang ICM, dalawang ignition coil. Okay. Ang maganda po nito, i-diagnose natin. Hindi po natin malalaman ang problema nito kung hindi natin i-diagnose. Tulad po ng dati, mag-i-input. Ito po ay 4-pin out. Okay, 4 po yan. Okay. Ito pong distributor niya ito, ang naka-apply lang dito ay firing 4 at firing 1. Okay. Wala pong ignition coil sa loob, wala rin siyang ICM sa loob. Okay. Alam lang po natin, baka alam ng iba, porque distributor, lahat sama-sama sa loob. Hindi po. Kakabukod po to. Bali, 3-way system o 3-way settings po ang Mitsubishi Adventure. Okay? Mas maganda buksan na natin para makita natin. Makita nyo kung paano ko ipihit. Okay? Para makita nyo rin yung firing 1 at firing 4. Okay? Tanggalin natin na rotor. Ito po yung napakaselan nito. Yung rotor nito, kakaiba po ito. Medyo may kahirapan hanapin. Dahil lang yung pong sa shafting niya ay diamond type or yung tinatawag ko na Superman type. Yung sa dibdib ni Superman yung pag ano. No? Ganyan po yung design nito. Hindi po siya octagon. Diamond type siya. Ay, natanggal. Ayan o, diamond. Oh. Natanggal po yung snap lock niya. Yan. Buti hindi siya basag. Basag to, yari na yan. Yun o, Superman type. Ito po ang kung sakali man na bubuksan, ito pong iingatan po ninyo yung rotor. Napakahirap pong hanapin yan. Imbes na bibili lang kayong rotor, buong distributor po mabibili nyo dyan. Ngayon tulad ng dati, meron po siyang, ito po yung firing 4, ayan. Ito po yung pointer niya, yun, meron siyang tuldok or guide. Pag pinit natin 1, 3, 4, 2, mapasok po yung reductor wheel, okay? Ito naman yung kanyang firing 1, isang ikot. Pag tumapat din po yung kutil, itong kutil na to, 1, isang ikot, 1, isang ikot, 1. Single fire po siya, no? Okay. Bukan natin. Dito po nga. Okay. Power on. Okay. Pihit. Pero wala. Ay, naputulan ako ng connector. Ay, nalaglag. Naputol po yung connector ng ano natin, no? Ayusin ko lang. Pause muna tayo. Naputol po yung isang wire ng 4-pin socket natin. Bagay, meron naman po tayong manual. Ito na po yung gagamitin natin. Okay. Tanggalin natin yung 4-pin. Ayusin ko lang mamaya. Apply po.
Tingnan ko lang yung pass. Firing 1, brown, firing 4, black. Okay, subukan natin. Manual po natin siya. Ganun din po yan. Mag-activate din naman. Kaya may manual po tayo dun sa mga ibang socket na wala ako. Ito po yung ginagamit ko, yung manual. Okay? Kahit na napatid to, okay lang yan. Okay, subukan natin. Dito po yung tingin. Yari, may baliktad. May reverse polarity tayo. Wala siyang, hindi pa naka-switch. Teka, yun. Okay, ilaw. Bilangin natin. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Switch natin kanan para sa firing 4 ay firing 1. Isang ikot, isang putok. 1, 1, 1, 1. Firing 4. 1, 3, 4, 2. Single fire. Okay. Wala pong problema ang distributor ni Kuya Rodrigo Madlang Bayan ng General Trias, Cavite. Boss, walang ayos mo yung distributor nyo, ha? Ang problema nyo lang dito, wala kayong inner cap. Ang paraan lang po dito, para wala siyang siwang o tawag dito. Yan, o. Okay, lagyan nyo lang po ng silicone, yung nilalagay sa cylinder head. Okay po yung distributor niya. Ano lang kailangan nito? Silicone lang. Okay. Ngayon, dito po tayo sa dalawang coil. Coil with ICM na J121. Bukan natin ito po yung original niya. Malamang ito yung original na ginagamit niya. Kasi ito pong isa, China po ito. Okay. Saka makintab, bago pa ata o. Okay. Bukan natin ang ignition coil. Unahin na natin itong original. Power on, start. 3,000 RPM. Maganda siya. Stretch natin. May butas. Kung mapapansin po ninyo, meron po siyang butas dito. Dito, oh. Dito sa leeg niya.
meron pong ligaw na spark dyan. Power on. Yun o. Yun o. Kung napapansin nyo, meron pong lumalabas. Tama po yun dito. Pero yun dito, posible po yun. Meron po siyang leak dito. Hindi po dapat lalabas ng spark doon. Dapat dito lang. Dito lang. Okay? Isa pa. Yun o. May butas po yung ignition coil ni Kuya. Okay? Yung isa naman. Ito. Start. Ito namang isang coil na to. Wala nga siyang leak. Wala nga ang butas. Pero hirap siyang parang pigil. Pigil kung hindi tulad nito, itong original, kahit may butas siya, pero bigay todo talaga yung buga niya. Mas malakas to compare dito. Ang problema, may butas. Ito wala. Baka baliktad ng polarity ko. Kaya parang pigil lang. Subukan natin. Ayun. Okay. Okay, nakita na po natin. Tandaan po natin na ang tamang polarity pag-apply natin sa pag-connect natin, dapat lagi tayong nasa positive is positive, negative is negative. Tulad po kanina, hindi ko naman lang, baligtad pala yung pagkakakonect ko. Kita nyo naman, pigilong buga niya. Diba, hirap siya. Yung binaligtad natin. Kung tutuusin, mas malakas pa sa original itong replacement. Okay? Tapos wala pa siyang leak. Maganda yung performance. Okay? Kahit ako, tagal ko ng trabaho to, minsan hindi ko napansin, nagkabaligtad pala ako ng polarity. Kaya ito kasi maganda ka ako, bakit ito mahina? Yung pala nagkabaligtad lang. Tandaan din po natin yan, isang aral din sa atin yan. Okay? Porket ako trabaho ko siya, pero ngayon nagkakamali din ako ng connect. Pero hindi naman siya masisira. Okay? At least ina-admit ko rin naman yung ganun. Wala naman perfecto. Okay. Ngayon, gawin po tayo sa ICM. Okay? Isang original at isang replacement din, nagawang in-check. Connect tayo. Tipin nyo, diagnose pa lang yan. Diagnose pa lang tayo. Pero ngayon, nagko-connect po tayo dito. Walang ICM. Yan. Wiring pa. Ayan. Ito. Manual muna tayo. Power on. Kung kanina dito po tayo nag-i-start, ngayon dito naman po tayo. Okay? Manual natin. Hala, wala.
Tama naman yung connection natin. Wala. Apply natin. Start. Wala. Walang output. O, ganun po dito. Kung gano'n natin siya, kung paano yung connection dito, ganyan din po dapat dito. Okay? Tagalin na natin itong gitna. Bandang kanan. Kaliwa. Oh, wala. Parehas pong busted ang kanyang ICM. Wala po tayong makita ng output. Hindi ko na po pwedeng hawakan to. Dalawang ICM po busted. Tapos yung ignition coil naman na original na to, ito po may leak. Itong isa, okay na okay. Itong distributor, okay din to. Bali, ang nakita natin na good parts, itong distributor, firing 1 and firing 4, very good. Saka itong output ng ignition coil na diamond type, very good din. Maliban sa dalawang ICM. Okay. Yan po nakita natin, dala-dalawa yung ICM ni Kuya. Kung hindi lang may leak, maayos din ito. Baka makupa sa pasak ko. Pasakan lang siguro ng epoxy. Pero siyempre dito ko na itong coil. So ngayon po, ang gagawin natin ay magre-reactivate po tayo. Tulad nitong G121 na original na to. Ito pa rin po yung gagamitin natin. Magre-reactivate po tayo. Okay? Maling gagawin po natin. Ito pong ICM na to ay isa rin po yung gagamitin natin. I-reactivate po natin siya. Bubutasin ko po ito dito. Bubutasin ko po yan hanggang dito. Yan. Maglalagay po tayo ng pyesa or component na tulad nito. Ito. Maglalagay po tayo dito. Yan. I-apply po natin dito yan. Ganyan po. Yan. Ito po yung lalagay natin. Bubuhayin ko po muli itong ICM na to. At hindi po natin papalitan. Medyo may kahirapan din pong hanapin yan. Okay. Ganyan po. Tatanggalin ko yung takip. Magbubutas po tayo dito. I-apply natin ang collector nito. Okay. Yun lang. Okay. Bubutasan po natin itong kanyang takip. Pag may kahirapan po ang pyesa, hindi po natin diskartihan ito para gumana lang po. Yun, nabuksan na. Ang galing takip.
maganda yung video kanya yan eh, pare. Conversion na. Kasi mas ano rin pyesa. Yung nga mga, ano to. Malati yan, ha? Ano ba yun? Mm. Try muna natin. Pag ganito pong reactivation, yung may katagalan po talaga yung paggawa dito. Simpleng pinapanood pero diskarte. Try muna natin paganahin. Connect tayo. Yan, subukan natin mag-connect po ngayon. Ayan. Kailangan po mag-spark siya dito, ha. Tulad nung kanina yung ginawa natin. Halika itong gawin po natin. Lagay natin to. Papakita ko po ng actual, ha. Ayan. I-connect po tayo dito, yan. Sa dyan. Pag i-connect muna natin yung busted kanina, ha. Yan. Yan. Tapos isa dito. Yan. 3-pin terminal po yan, ha. 3-pin out. Connected na tayo dito sa China po itong pyesa natin. Wala kasi siyang tatak, oh. Wala siyang brand. Okay. Bali, yan, set na po siya. Power on. Patakbuhin natin, oh. Tulad ng dati, wala po tayong nakikita dyan. Ngayon, gagawin natin. Tignan ko kung tama itong connection ko dito. Dapat po, ililipat natin kung paano yung mga position yan. Yan, ganyan na ganyan po yan. Kita nyo naman. Oh. Okay. Ililipat lang natin mga yan, ha. Tingnan natin. Isa. Dapat gagana po yun. Dalawa. Yan. Okay. Oh, last na lang po ito. Gagana yan. Lalabas dito yan. Ayun. Diba? Kita ba sa camera? Hindi pala nakikita yung coil. Gumalaw pala. Yan ulit. Yan, oh. Ayun. Yan, diba? May spark na siya. May output na po tayo dito. Yan ang sinasabi ko. Yan po yung reactivation na sinasabi ko. Yan, nabuhay po muli dahil sa transistor na inilagay natin. Okay. Yan po nakikita natin kung paano gumana ito. Ito pong Mitsubishi Adventure ay padala po ni Rodrigo, Madlang Bayan ng General Trias, Cavite.
Ayan kuya, at nakita nyo kung paano po siya natin nire-reactivate. Ayusin ko lang po yung wiring niya na babawasan ko yung mga wire. Ayusin ko lang yung line-up nila para maganda. Yun lang, at haba po ng video natin. Pag reactivation po o conversion, mahaba talaga yung video. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Para di gaano mahaba yung video natin. Sa mga viewers at subscribers, yan po at maraming salamat.